Ito na, mga kababayan, dito tayo sunod. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo, mga kababayan, kay Mike Defensor. Nako, patay ka diya, mga kababayan, si Mike Defensor. Oo, kung naalala nyo po, mga kababayan, si Mike Defensor ay naghamon po, no? Hinamon po niya si Matibag, ang tagal daw ng kaso. Saan na daw ang kaso? Bakit hindi pa daw i-file yung kaso? Pero ngayon mga kababayan, nung na-file na ang kaso, biglang nagmakaawa. Nung na-file na ang kasong qualified human trafficking, walang piyansa. Anong sabi? Kung ano-ano na ang pinagsasabi ni Defensor, mga kababayan, na ang sabi yung asawa daw sangkot sa flood control. Ito mga kababayan, hindi ito. Pakinggan natin si Matibag. Hinamon ni former Congressman Mike Defensor ang NBI. Nakasuhan ang isa umanong cabinet secretary at senador na investors umano sa kanyang kumpanya. Sa programang On Point ng Billionaire Ayan News na. Channel, sinabi ni Defensor, Nung nakaraan sabi, i-file na ang kaso. Nung nakaraan, sige, asaan ang kaso, ang tagal. Pero ngayon, nung nakasuhan, meron na namang hamon. Kasuhan daw ang isang senador or ang dalawang politiko na nag-invest daw sa negosyo. Ayan na. Ayan na mga kababayan. Ito. Ako bilang isang vlogger, magre-react po ako. Ganito 'yan. Sabi ni Defensor, bakit daw hindi kasuhan ni Attorney Milvin Matibag ng NBI Director itong dalawang politikong nag-invest sa negosyo niya? Ang tanong, bakit mo idadama yung nag-invest sa negosyo mo kung ikaw lang naman ang may hawak niyan? Diya, bakit mo idadamay? Yung dalawang nag-invest sa negosyo mo, ikaw naman ang co-perpetrator dyan eh. Pwede mong sabihin kasuhan yung dalawang investor sa negosyo mo kung andun sila actual, nakasulat yung pangalan nila, na sila doon ay investor, wala eh. Inangkin mo lahat yan na sa'yo eh. Hindi mo naman nilagay na tatlo kayong may-ari dyan. Ang nakalagay dyan, isa lang kayong pamilya eh. So bakit mo kakasuhan yung investor? Malay ba nung investor? Malay ba nung investor? Bakit? Nung tinanong mo ba sila na mag-invest sa company mo, sinabi mo ba, ay mag-invest kayo kasi illegal to? O do you think mag-i-invest ka? Tanungin ko kayo mga kababayan. Halimbawa ako si Mike Defensor. Sabihin ko si Sir Kenry, mag-invest ka ng 5 million dito sa negosyo ko kasi nga ang negosyo natin ay mga pokpok. Oo, mga pokpok ito. Illegal po ito. Do you think si Sir Kenry mag-invest sa akin? Hindi. Malamang sa malamang, ang i-offer ko dyan, maganda po ito, hotel po yung negosyo natin. Oo, para po ito sa kikita ka po. O ito po yung interest na babalik sa'yo, ganyan. Siyempre, mabulaklak ang sasabihin mo kasi kung ang sasabihin dyan ay illegal ang negosyo, do you think mag-invest si Sir Kenry tapos ngayon sasabihin mo bakit hindi kasuhan yung dalawang investor? Utang ina, mga kababayan, isip-isip rin, utak-utak rin pag may time. or na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng qualified human trafficking complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Ayan na. Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Nakapangalan sa asawa at anak. Asaan yung investor? Asan yung investor? Maliban na lang kung doon sa perpetrator or owner, nandoon din yung pangalan ng investor para madamay. Ang problema, hindi nyo sinulat eh. Kayo lang nag-angkin, kayo lang ang nandyan. Kayo talaga ang mapuputukan. Ba't ganito ba ang sakit ng Pilipino? Kapag ka naaresto ka dahil sa ginawa mong kabulastugan, idadamay mo yung kasamahan mo. Kasi yan ang sakit ng Pinoy eh. Kapag ka nahuli ka, halimbawa 5 kayong nagdodroga, yung 4 na katakbo, ikaw lang nahuli, dadamay mo na sila. Kasi bakit? Damay-damay na to, tabla-tabla na. Ganun ba yun? Hindi ka tumakbo Sinasabi eh. di dapat kasama rito mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi kong panggigipit, talagang manggigipit sila, di gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. Unang-una, kay Mike Defensor,
Hindi ka sana makasuhan kung umpisa pa lang inamin mo, eh. Ano bang unang inamin mo? Sabi mo hindi na kayo nag-ooperate niyan. Pangalawa, sabi mo matagal na. Oh, tapos pangatlo, sabi mo hindi kayo ang may-ari. Oh, pang-apat ang sabi ninyo hindi na kayo wala na kayong control diyan. Oh, tas ending ngayon sinabi mo ito yung opisina ko, ito yung anito, may mga 7-Eleven, may mga Jollibee, may mga ganun-ganon. Eh, 'di ba? Sinungaling, eh. Oo. Para rin kay Defensor, tuta ng Ma'am administrasyon si Delia Director Rosario, Matibag. Sirisa Forcilo po. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Oh, ginagamit na tuta, iniisa-isang hinahunting yung mga kalaban ng administrasyon. Simple lang naman yan, eh. Bakit ka hahantingin kung wala kang ginawang mali? Kaya ganito lang, eh, pareho sa tsismis. Bakit ka itsitsismis kung wala kang ginawang ikakatsismis mo? Kaya, so kung sabihin, sige, given na yon, tanggapin natin na tuta si Matibag ni PBBM. Oh, eh bakit ka hahantingin ni Matibag kung hindi ka gumawa ng kabulastugan sa administrasyon? 'Di ba? Ganun lang yan, eh. Halimbawa ako, si Mike Defensor ako. Oh, anong rason ni Matibag na hantingin ako kung hindi ako gumawa ng ikakahanting ko? So malamang sa malamang hahantingin kayo kay una, ang ginawa ninyo, ginugulo ninyo yung administrasyon. Nagbabayad kayo ng tao, o nagrarally-rally kayo. Tapos sinisiraan nyo ang gobyerno, sinasabihan nyo adik, bangag, weak leader, may colon cancer, namamatay, na hospital. Kinakalatan nyo ng fake news, sinasabi nyo hindi nagtatrabaho, sinasabi ninyong mastermind sa korupsyon. Siyempre, ngayon, ang presidente, hindi naman po pwedeng tanggapin niya na lang. Presidente siya ng Pilipinas, as okay lang sa kanya, sabihang adik. O siyempre, kung ako presidente, papatrace ko ngayon sa NBI, sino ba yung mastermind na nagsabing ako adik? O, pag nalaman na yung mastermind ay ikaw, talagang dadamputin ka. Ganun yun. Wala naman siguro, hindi naman siguro bobo ang, hindi naman siguro bobo ang presidente na ipapahuli ka ng walang rason. Kaya ka nahuli, kaya ka nasilipan at nagkaroon ng solid na ebidensya kasi may ginawa ka. Hindi ka naman siguro hahantingin kung wala kang ginawang ikakahanting mo. Sige, tanungin kita, Mike Defensor, bakit ka hinahanting ni Matibag? Ano bang ginawa mo? Eh di ba nagrally-rally ka sa Cebu? Eh di ba bit-bit mo yung 18 Marines na hindi mo nga man lang i-file mo na sa korte bago nag-prescon? 'Di ba? Eh kung hindi ka nangulo diyan sa 18 Marines, kung hindi ka nangulo diyan sa rally-rally, hindi ka nangulo diyan sa impeachment ni BBM, pag-initan ka ba ni BBM? Ganun lang naman ka-simple yan, eh. Mahirap bang intindihin yan, yung 1 + 1 = 2? Mahirap ba yan? Ah. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the line. Director, good evening. Magandang gabi po at sa lahat po ng tumatagkilig sa inyong programa, isang magandang gabi po. Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying you know the cabinet secretary and senator involved in his company? Well, unang-una po, ma'am, ang pinagbasihan po ng kaso niya ay yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. 'Di ba? Gusto ni Mike Defensor na kasuhan yung dalawang politiko na investor sa kumpanya niya. Ang tanong ngayon, ang nilabas nga ng Security Exchange and Commission, sila lang pamilya. Bakit mo kakasuhan ng wala doon? 'Di ba? Bakit mo kakasuhan yung wala doon? Kaya nga sabi ko, di sana isinulat mo si Tarpulano, senador, si Gorio, congressman, si Juan Mayor, kasali yan sa investor sa negosyo ko, kaya kasali dapat sila sa kasuhan. Ang problema, wala nga doon, eh. Malay ba akala mo kay Matibag, apo ni Madam Auring, huhulaan niya? Bolang kristal, ibigay mo sa amin ang pangalan ng politiko.
Putang ina, ginawa mo pang Madam Auring si si Matibag, Ginawa mo pang manghuhula sa Quiapo, eh, 'di ba? Ano akala mo kay Matibag? Taga Siquijor na mahawakan lang yung kamay mo malalaman na agad kung sino yung kasama at ano ang sakit. Putang ina, ginagawang pit healer si Matibag, oh. Putang ina, mga kababayan, si Mike Defensor ginawang manghuhula si Matibag. Ano akala mo kay Matibag manggagamot na 'pag nakita ka pa lang niya hawakan na yung kamay mo, alam na niya na may luslos ka. Ilan na yung itlog mo? 4 kasi nanlaki na yung dalawa, naging 4 na. Putang ina, ginagawang si Matibag, ginagawang manghuhula, putang ina 'to si Mike Defensor. Pangalanan mo! Kaya isali mo dapat doon na investor sila. Ginagawa pa namang manghuhula sa Matibag. Puga. Sino man po yung binabanggit ng senador, saka secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Wala nga Siguro pangalan po, eh. ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo, yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung ang problema dyan, sino na naman may kasalanan? Yung Security Exchange and Commission na naman. Kasi hindi nilagay doon yung pangalan ng investor. Putang ina, mga kababayan, kahit naman siguro sa ang kumpanya. Alam ko pag sinabi mong CEO, pag sinabi mong CEO, ikaw lang ang nakapangalan dyan. Manager, General Manager, Secretary, CEO. Tapos perpetrator. So, halimbawa, 5 lang kayo sa isang malaking kumpanya. Hindi mo naman ipapangalanan yung mga stockholder dyan yung mga shareholder dyan Nakapangalan sila doon na shareholder, pero hindi sila doon nakalagay na sila yung owner. Shareholder nga ni. Diba? Di ba meron naman sa batas yan mga kababayan sa isang kumpanya, na sa isang kumpanya, 3-4 lang ang may-ari, yung iba shareholder lang, nakiki-invest lang doon. Hindi talaga sila owner. So anytime, pwede nilang kunin yung pera nila, pwede ring bayaran mo, tapos sa iyo na yung share na yon, kunin mo na yung pera nila, ibigay mo na sa kanya, pwede na siyang lumayas kasi hindi naman siya totally owner. Investor nga ni. 'Di ba? At bakit kakasuhan mo yung investor? Malay ba nung investor? 'Di ba? Kayo, tanungin kita, Sir Lito Braga. Halimbawa, ang aking negosyo ay paiyutan. Mag-i-invest ka ba? Alam mong illegal, anytime pwede nang anuhin ng NBI yan, pwedeng i-raid. Malamang sa malamang, hindi. 'Di ba? Di ba mga kababayan? Malamang sa malamang hindi ka mag-i-invest kasi illegal eh. Kaya kung ako investor, siyempre pera ang usapan dyan. Pag sinabi mo pera ang usapan, make sure na mag-invest ka nasa malinis, nasa maayos. Kasi mag-invest ka sa illegal, naku mga kababayan, para ka lang nagsugal niya na ultimo titulo mo, sasakyan, pati ipon mo, sinugal mo na. Parang wala kang pinagkaiba sa pumasok ka sa scatter. Diba? Libera po, yung 5 Miles, yung pong Sirin Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating pong mga kaso. Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit niya. Sinasabi niya alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po wala, negative talaga at totally, you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Ay, sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Nakasunod po kami rin sa circular na yan na yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumento na pinipresent tayo peke po. Diba? Kita ninyo, nung nabisto, nandadamay. Tapos, yung mga dinamay, hindi naman niya alam niyo, ang hilig kasi ni Defensor ang tawag doon yung yung mang bluff, parang gano'n. Ang hilig niyang magpa-guest, ang hilig niyang yung hulaan mo, di ba? Parang si ganito naabutan ng maleta, si ganyan naabutan ng maleta. Asan yung ebidensya? Tapos ngayon sabihin niyo isang senador, isang sekretary ng gabinete ni Marcos kasali.
Investor lang yan, hindi naman owner eh. Tsaka wala namang tangang investor na mag-invest sa negosyo mo kung umpisa pa lang sinabi mong illegal, kahit naman siguro ako. Illegal yung negosyo mo, tapos i-offer mo sa akin, do you think mag-invest ako? Hindi. Di ba? Ganun yun. Tapos ngayon, nung nahuli yung negosyo mo na illegal, idadamay mo na, kasalanan ba yun ng investor? Tangina yan. So yun lang po mga kababayan, no? Wala na, si Mike Defensor. Hamon noon, pawa ngayon, damay pa. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.